Kung pag-uusapan natin ang kahirapan, malamang ay hindi na ito bago sa ating lahat. Isa ito sa mga sitwasyon na kinoconsider natin na masama at ayaw rin nating maranasan. Pero sa kasamaang palad, kahit majority ng mga tao ay hindi gusto ang ganitong sitwasyon sa buhay, ay patuloy na nakakaranas ng paghihirap. Nagtatrabaho sila sa trabaho na maliit lang ang sahod, namumuhay paycheck to paycheck at meron din silang mga utang na binabayaran. Kaya hindi ka magtataka kung bakit karamihan sa ating mga Pilipino ay hindi afford ang magretiro. Ayon sa isang report noong 2020, 80% o 8 sa bawat 10 nagre-retirong Pinoy ay hindi handa at walang sapat na pera sa kanilang retirement. At pagdating naman sa pag-iipon, 30.2% lang ang nagsabing meron silang naitatabing pera. Kaya para maiwasan mo ang ganitong pangyayari sa iyong buhay, para peaceful ang iyong kinabukasan at magkaroon ka ng financial freedom, kailangan mong malaman ang 5 pag-uugali ng mga taong mananatiling mahirap habang buhay. Pero lilinawin lang muna natin, ang topic na i-discuss natin ngayon ay hindi para i-discriminate ang mga mahihirap. Sa halip, ang intensyon ng topic natin ngayon ay mabigyan ka ng awareness sa mga ugali at habit na nagpapahirap sa isang tao at para unti-unti na rin nating malabanan ang kahirapan. Number 1. Mga taong takot na mabigo. Magkaiba tayo ng pananaw sa salitang kabiguan. Sa pananaw ng isang estudyante, ang kabiguan ay ang hindi makapasa sa kanyang mga pasulit. Sa taong nagnenegosyo naman ay ang malugi o mabankrupt. Kahit ano pa ang pananaw natin sa kabiguan, iisa lang ang gusto natin, ang hindi ito maranasan. Kaya ang common na ginagawa ng mga unsuccessful na tao ay iniiwasan ito. Hindi sila nag-iisip ng bagong bagay na magbibigay ng challenge sa kanila. Hindi rin sila gumagawa ng goal dahil mas pipiliin lang nila na manatiling komportable. Pero ang kabiguan ay isang opportunity. Magbibigay ito sa iyo ng feedback tungkol sa mga bagay na hindi mo dapat gawin, kung paano itama sa susunod ang iyong mga pagkakamali at kung paano i-improve ang iyong sarili. Ika nga sa popular na advice, learn from your mistakes. Ang kabiguan ay hindi masama at hindi rin natin ito dapat iwasan. Normal lang talaga na makakaranas ng pagkabigo sa kahit anong bagay. Sa katunayan, lahat ng tao, kahit mga successful na tao ay nakakaranas ng matinding kabiguan. At isa ito sa mga ironies ng mga successful na tao. The more na successful ang isang tao, siya rin ang nakakaranas ng maraming kabiguan. Bago pa natin nakilala ang iPhone at Mac computers, ang co-founder ng Apple na si Steve Jobs ay natanggal mismo sa sarili niyang kumpanya. Ang founder ng Disney na si Walt Disney ay natanggal din sa isang newspaper company na kanyang pinagtatrabahuan dahil kulang daw siya sa creativity. Kahit ang pinakamatagumpay na entrepreneur at innovator na si Elon Musk ay nakaranas din ng matinding pagsubok sa mga negosyo na kanyang nasimulan. Isa na dito ay ang Tesla. Noong 2008 ay muntika na itong nag-collapse dahil kinulang na sa pera ang kumpanya. Kaya nagdesisyon siya na gamitin lahat ng kanyang pera para manatili ang pagtakbo ng negosyo, kahit ang kapalit nito ay ang kanyang pagka-bankrupt. Paglipas ng 2 taon, wala na siyang pera. Sinabi niya sa isang interview na nangungutang na lang siya sa kanyang mga kaibigan at madalas na natutulog sa office ng kanyang kumpanya. At buti nilang paglipas ng ilang taon at paggawa ng maraming sakripisyo, umusbong ulit at naging profitable ang Tesla. Marami pang mga kwento ng kabiguan ang makikita at maririnig natin sa mga successful na tao, kaya napakabuting gawin natin itong inspirasyon dahil marami rin tayong desisyon at pagsubok na mararanasan. Huwag kang matakot na magkamali o mabigo. Isipin mo na lahat ng yan ay parte ng proseso at huwag kang susuko kung hindi mo pa naabot ang iyong mga pangarap. Huwag mong tularan ng mga taong inuuna ang takot at unwilling na gumawa ng pagbabago. Number 2. Mga taong alam ang lahat ng bagay. Naranasan mo na rin bang makipag-usap sa isang kaibigan o kakilala tapos hindi ka komportable dahil namamalayan mo na parang alam niya lahat ng bagay sa mundo? Alam niya kung ano ang solusyon sa traffic,
kung paano palaguin ang ekonomiya ng ating bansa. Naranasan niya ang ganito, ang ganyan, pero kung titingnan mo ang kanyang sitwasyon, wala namang espesyal sa kanya. Nagtatrabaho pa rin siya sa kumpanyang minimum lang ang sahod at namumuhay paycheck to paycheck. Wala namang masama kung meron kang tiwala sa iyong sarili at kakayahan, pero minsan ay kailangan mo ring itanong sa iyong sarili kung nagbibigay pa ba ng mabuting resulta ang mga bagay na iyong pinaniniwalaan. Dahil kung hindi, kailangan mo nang gumawa ng pagbabago. Ayon sa psychology, meron tayong cognitive bias na tinatawag na Dunning-Kruger effect. Ito ay ang pag-overestimate natin sa ating kakayahan tungkol sa isang bagay kahit wala tayong skills o alam sa bagay na yon. O sa ibang salita, hindi mo alam na wala kang alam. Ayon sa sinabi ng German-American novelist na si Charles Bukowski, the problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence. Ang hindi maganda sa ganitong pag-uugali ay magiging sarado na ang iyong isipan para aralin ang ibang bagay, at kapag naging habit, mahihirapan ka nang mag-improve o mag-adapt sa pagbabago. Tandaan mo palagi na wala kang matututunan sa buhay kung sa tingin mo ay alam mo na ang lahat ng bagay. So ano ang solusyon sa ganitong pag-uugali? Una ay dapat tanggapin mo na hindi mo alam ang lahat ng bagay at marami ka pang dapat matutunan. Kung familiar ka na sa isang bagay, hindi ibig sabihin na naiintindihan mo na ang bagay na yon. Dahil nakapanood ka ng video tungkol sa topic ng pag-iipon, hindi ibig sabihin na marunong ka ng mag-ipon. Marami ka pang gagawin na adjustment sa iyong paggastos at kailangan mo ring magkaroon ng pasensya dahil mahabang panahon ang kailangan para magtagumpay ka sa pag-iipon. At pangalawa ay magpatuloy ka lang sa pagiging curious. Ang ating curiosity ay ang maghahatid sa atin sa bagong kaalaman at bagong opportunity. Mga iilang tanong ng mga taong curious at gustong mag-improve ang quality ng kanilang buhay ay ano kaya ang ginagawa ng mga mayayaman na hindi ginagawa ng mahihirap? Ano kaya ang epektibong pamamaraan sa pag-iipon? Paano ko kaya mapapalaki ang aking income? Magkano kaya ang kinakailangan ko sa aking retirement? Kung constant nating tinatanong ang ating sarili tungkol sa mga mahahalagang bagay, magbibigay din ito ng magandang epekto sa ating ugali at desisyon na gagawin, which is kinakailangan natin sa pagkamit ng magandang resulta. Kaya sa halip na magkunwari na alam mo na ang lahat ng bagay, manatili kang humble at tanggapin na marami ka pang dapat matutunan. Number 3. Mga taong hindi binibigyang halaga ang kanilang oras. Ang pagsasayang ng oras ay isang pag-uugali na makikita natin sa mga mahihirap na tao. Ginagamit nila ito para libangin ang sarili sa mga bagay na sumisira ng kanilang productivity. Di bali nang naisasakripisyo nila ang kanilang kinabukasan sa panandaliang kasiyahan sa ngayon. Sinabi ni Charles Darwin na a man who dares to waste 1 hour of time has not discovered the value of life. Madali lang tayo madistract kung wala tayong goal at kapag hindi natin alam ang ating priority. Katulad na lang ng pag-iipon, mahihirapan tayong mag-ipon kung wala tayong intensyon na gawin ito at kung hindi ito ang unang bagay na ginagawa natin pagkatapos nating matanggap ang ating sahod. So kung kailangan mong gumawa ng goal at alamin ang iyong priority araw-araw, bakit hindi ito ang common na ginagawa ng karamihan? Hindi kasi magkapareho ang lahat ng gawain. Meron itong dalawang uri. Una ay ang urgent. Ito yung mga bagay na nangangailangan ng ating atensyon. At pangalawa ay ang important. Ito naman yung mga bagay na magbibigay ng magandang impact sa iyong goal. Ang confusion sa dalawang uri ng gawain na ito ay ang dahilan kung bakit karamihan sa atin ay patuloy na nagsasayang ng oras. Ang time management matrix ni Stephen Covey ay isang mahalagang tool para malaman mo ang mga bagay na dapat mong gawin at para magamit mo rin ng maayos ang iyong oras. Sa kanyang time management matrix, meron itong 4 na quadrant. Nahahati rin ito sa urgent, not urgent, important, at not important. Ang gawain sa quadrant 1 ay important at urgent. Nangangailangan ito ng iyong immediate response at halimbawa na dito ay ang family emergency o tawag ng iyong boss.
Sa quadrant 2 naman ay important pero hindi urgent. Mag-focus ka sa quadrant na ito dahil ang mga gawain dito ay ang magpuproduce ng long-term result. Mga halimbawa ng gawain dito ay ang paggawa ng plano na mayroong kinalaman sa iyong goal. Sa quadrant 3 naman ay urgent pero hindi important. Dito madalas napapasok ang mga distractions. Urgent lang siya pero hindi mahalaga. Kagaya ng pakikipag-usap sa isang kaibigan tungkol sa usapin na wala namang kinalaman sa iyong goal. At sa quadrant 4 naman ay ang not urgent at not important. Ang gawain sa quadrant na ito ay hindi mo dapat gawin dahil pagsasayang lang ng oras ang mga ito at wala rin itong kinalaman sa iyong goal. So ang sweet spot ng time management matrix ni Stephen Covey ay ang quadrant 2, important but not urgent. Ang mga gawain dito ay merong pananaw sa iyong long-term achievements. Mga halimbawa na dito ay ang pag-iipon at pag-i-exercise. Kahit hindi urgent o nangangailangan ng madaling atensyon ang pag-iipon, kailangan mo pa rin itong i-prioritize dahil mahalaga ito at malaking pakinabang ang maibibigay nito sa iyo sa hinaharap. Ganon din sa pag-i-exercise. Mahalaga ito sa iyong kalusugan kahit hindi ito urgent. So ang dapat mong gawin para magamit mo ng maayos ang iyong oras ay una, alamin mo ang iyong goal. At pangalawa ay gawin mo palagi ang mga bagay na magbibigay contribution sa pagtupad ng iyong goal. Gamitin mo rin ang time management matrix ni Stephen Covey bilang isang tool para madali mong malaman ang iyong priority. Number 4. Mga taong hindi marunong humawak ng pera. Normal na sa ating mga Pinoy ang hindi magkaroon ng malawak na karunungan sa paghawak ng pera. Hindi kasi tayo maagang na-expose sa mga usaping pangpinansyal. Hindi rin itinuturo sa mga eskwelahan ang financial literacy at boring ang topic ng pera. Pero kahit hindi tayo maagang naturuan sa tamang pamamaraan sa paghawak ng pera, hindi pa huli ang lahat para magbago at ayusin ang ating financial situation. Ang ating financial success ay nagsisimula sa ating kakayahan na mag-manage ng pera. Hindi lahat ng taong mahirap ay maliit ang kinikita. Sa katunayan, maraming mga Pinoy ang kumikita ng malaki pero napakalaki rin ng kanilang utang. The more na malaki ang kanilang income, malaki rin ang kanilang expenses. At ang ganitong cycle ay ang nagdadala sa kanila sa kahirapan. Ang pagiging mayaman o mahirap ay isang mindset. Kahit kumikita ka lang ng minimum na sahod buwan-buwan, as long as na mamanage mo ito ng maayos, yung mayroon kang naiipon at pinagkakasya mo ang natirang pera, masasabi nating mayaman ka. Dahil ikaw ang nagkukontrol sa iyong pera at wala kang utang na binabayaran. So ano ba ang tamang pamamaraan sa pagmamanage ng pera? Una ay dapat gawin mong goal na ang 10 to 30% ng iyong income ay mapupunta sa savings at ang natira ay mapupunta naman sa iyong mga pangangailangan o expenses. Ang iyong expenses ay nakalaan sa ngayon at ang iyong ipon naman ay nakalaan para sa iyong kinabukasan. Pero kahit goal nating lahat ang makapag-ipon ng pera at paulit-ulit na rin tayong nakakatanggap ng ganitong financial advice, marami pa rin sa atin ang namumroblema at hirap makapag-ipon. Kaya pangalawang aksyon na gagawin mo ay gumawa ka ng budget na magwo-work sa iyo. Mahalagang gumawa ka ng budget dahil dito mo mamomonitor ang iyong pattern sa paggastos. At isa rin itong opportunity na magawan mo ng improvement ang iyong financial situation. At pangatlong sangkap sa tamang paghawak ng iyong pera ay dapat ma-develop mo ang magkaroon ng pasensya. Common sa mga mayayaman na tao ay merong ganitong pag-uugali. Kapag meron silang gustong bilhin, pinag-iisipan muna nila ito ng mabuti at pinag-iipunan. Hindi yung bibili ka agad at kung walang pambayad ay gagamit ng utang. Marami sa mga kababayan natin ang na-stuck sa rat race at hindi nagkaroon ng financial freedom. Yun ay dahil sa ganitong pag-uugali. Kaya kung ayaw mong matulad sa mga taong patuloy na naghihirap, maging wais ka sa paghawak ng iyong pera. Ipunin mo ang 10 to 30% ng iyong income, gumawa ka ng budget at huwag magpadalos-dalos sa pag-acquire ng mga bagay. Number 5. Mga taong utak talangka.
Alam na nating lahat kung ano ang crab mentality. Ito ay isang negatibong pag-uugali na nagmumula sa inggit. Ang mga taong may ganitong mentality ay merong negatibong reaksyon o pananaw para doon sa mga taong mas angat sa kanila. Sa tingin nila ay wala ng opportunity na natitira sa kanila dahil inangkin na ito ng iba. Normal lang na maging competitive tayo sa iba. Maganda yon na mindset dahil active tayo sa paggawa ng improvement. Pero ang ugaling nanghihila ka ng tao pababa ay hindi mabuting solusyon kung gusto mong umangat. Dahil kung ayaw mo sa mga taong successful, may naiipon at merong malusog na pangangatawan, paniguradong hindi mo rin makukuha ang kanilang nakamit. Kaya kung ayaw mo maghirap habang buhay, napakabuting meron kang suporta at positibong pananaw sa mga successful na tao. Tanungin mo rin ang iyong sarili kung ano kaya ang ginagawa nila na hindi ginagawa ng karamihan. Anong sakripisyo at mga pagsubok ang kanilang naranasan bago sila nagtagumpay. Kailangan mo ring gawing inspirasyon ang tagumpay ng iba para magpatuloy sa pagtupad ng iyong mga pangarap. In the long run, pareho kayong successful at nagagawa nyo ang mga bagay na gusto nyong gawin. So in summary, ang 5 pag-uugali ng mga taong mananatiling mahirap habang buhay ay number 1, takot mabigo, number 2, alam ang lahat ng bagay, number 3, hindi binibigyang halaga ang oras, number 4, hindi marunong humawak ng pera, at number 5, mga utak talangka. Sa 5 pag-uugali na tinalakay natin ngayon, alin sa mga ito ang pinakaayaw mong mangyari sa iyong sarili at bakit? Magbigay ka ng comment sa ibaba. Kung nabigyan ka ng magandang aral sa ating video ngayon, huwag mong kalimutang i-like ang video at mag-comment ng iyong mga natutunan. Salamat! Sana ay may natutunan ka sa video natin ngayong araw. Huwag kalimutang mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong videos namin. I-like, mag-comment at i-share mo na rin ang videong ito sa iyong mga kaibigan. Maraming salamat sa panunood.